And not only that, guys, pero ito, bukod dun sa relationship energy, guys, nasa yung energy ng success at saka ng blessing. So ito, gustong-gusto natin itong lumalabas, especially pagdating sa kaperahan, which is, ayan nga, meron kayong mga good news na matatanggap sa about money, guys. So, depende sa sitwasyon nyo. Let's say, for example, nag-a-apply kayo ng trabaho, pwede na kayo maka-receive ng positive feedback dun sa ina-applyan nyo. Kung meron kayong mga loan na, or utang na inaantay, hello guys, hello Pisces, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is Full Moon Kapalaran para ngayong May to June para sa Pisces, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. General reading lang guys, pwede mag-resonate, pwedeng hindi, combination ng positive and negative energy. Yung full moon guys ngayong May ay sa May 23, tapos yung next na full moon naman ay sa June 22 mga kapiksi. So, ang reading na to guys ay para sa period na yan. And ang pamagat ng ating full moon ngayong May ay flower moon mga kapiksi. Alright? So, uunahin muna natin itong full moon message para sa inyo Pisces ngayong season na to. Ito yung full moon message para sa inyo guys. Your dreams need a practical plan mga kapiksi. So, sometimes kailangan natin ng hindi sometimes, no? I mean, at least for me, no? Kailangan talaga ng strategic planning mga kapiksi, no? Para alam mo kung saan ka pupunta, di ba? Parang ano lang yan, guys, yung mga architect, di ba? Kunwari, nagpapakonstruct ka ng bahay, nagpapagawa ka ng bahay. Yung mga bahay na no offense, no mga kapiksi, pwede namang magpagawa ng bahay na walang plano versus dun sa bahay na may plano. Kung mapapansin nyo, yung mga bahay na walang plano, yung parang mga drawing lang sa buhangan yung tawag dun eh. Or drawing lang sa bato, di ba? Parang kung ano na lang yung maisipan, walang plano. Minsan, parang hindi masyadong nako-consider yung magandang layout ng bahay. Minsan, medyo palpak, ganyan-ganyan kasi nga walang plano. Whereas, kapag ka nagpagawa ka ng bahay na meron talagang plano, merong architect, ganyan, nako-consider lahat, di ba? Yung drainage, yung ventilation, lahat-lahat as in. Kasi nga, well-planned siya. Kumpara dun sa bahay na walang plano. So, ganun din sa buhay, mga kapiksi. Para sa akin, no, at least for me, mas maganda yung may plano ka, meron kang blueprint na sinusunod, tapos, pwede kang mag-adjust. Now, it doesn't mean na porket may plano ka is perfect na yung magiging buhay mo. No. It doesn't mean that way. Pero at least, meron kang sinusundan, meron kang gabay, di ba? Guide, kumbaga. Sometimes, kahit na may plano na, di ba, even sa construction, nagkakaroon pa rin ng mga problems and ganun din sa buhay. Kahit na planado, may plano ka na, merong mga circumstances na hindi maiwasan na nangyayari, dulot yan ng mga old belief system nyo na nagpo-push out pa sa inyong physical reality. And that's fine mga kapiksi, but at least you will still go back to your plan and kumbaga parang you will still want to make it work. Naintindihan nyo ba guys? So sana naintindihan nyo. So for some of you guys, maaaring kailangan nyong planuhing mabuti, no? Yung nangyayari sa buhay nyo. Subukan nyo naman magplano, lalo na kung wala pa kayong kaplano-plano guys. Baka this time around, umasenso na talaga kayo and umanlad. Okay? Write down, attune to the moon guys, write down 10 things that you know are wonderful about you. So ito guys, kuha kayo ng papel, ng notebook, magsulat kayo ng 10 bagay na magaganda about sa inyo, no? So binuboost nito guys yung personality nyo, yung self-confidence nyo, yung self-concept nyo mga kapiksi. Write them down and basahin nyo siya every day, at least 3 times a day. Ang tawag doon ay scripting technique. Para ma-boost yung inyong confidence. Pwede naman guys, kahit hindi nyo isulat, mirror technique yung isa sa mga favorite ko. Harap kayo sa salamin, especially pag naliligo, kausapin nyo yung sarili nyo and
tell yourself 10 things that are nice about you, no? So, yung mga ganun, guys. Super effective, super positive ng pakiramdam, guys. Okay? Additional meanings nitong card na to, laziness could explain your current situation. If so, change that and own it. So, baka yung iba sa atin, tamad lang talaga, mga kapiksis. Syempre, hindi naman to magre-resonate. Kapiksi, masipag naman ako. Dasal naman ako ng dasal. Bakit minamalas pa rin ako? Masipag ka nga kumilos, pero baka tamad ka naman mag-positive mental diet. Tamad ka naman mag-affirm. Masipag kang mag-isip ng nega, di ba? So, lahat yan, guys. I mean, yung formula ng success, palagi ko nga in-explain sa inyo, pagdadasal, syempre, pagkilos, yung effort nyo sa 3D, and then yung positive mental diet. Kasi guys, kahit kilos ng kilos kayo sa 3D nyo, pero yung mental diet nyo is negative, nasasayang lang yung effort nyo sa 3D. Because kung ano yung tinatanim nyo sa isip nyo, yun yung napupush out sa reality nyo. Okay? Chasing money doesn't work. You need to chase a dream. So, focus on your dreams first, guys, and then money will follow, no? Kapag masaya kayo sa ginagawa nyo, very inspired kayo, doon na susunod yung money. Kagaya nga nung mga maliliit na, yung mga common, no, ng mga entrepreneurs dito sa Pilipinas, 'di ba? They started small, nagsimula sila ng maliit, kahit walang masyadong kinikita, 'di ba? And then money will follow. Parang pinaka the best dito na example is yung Itbulaga, 'di ba? Alam naman natin yung story nila na nung nag-start sila nung way back 1979, sabi nila hindi daw sila sumasweldo, 'di ba? Pero kahit hindi sila sumasweldo, nag-effort pa rin sila hanggang sa ngayon. Ilang years na sila? 45. Magpo-45 na, no? Kasi tanda. Anyway, okay. So, ganon, mga kapiksi. If you chase your dream, money will follow, mga kapiksi. Okay? So, and jealousy or envy create negative energies. Kaya, iwasan yung magselos or mainggit, guys, sa ibang tao. Instead, work on your own, work on your self-concept, improve yourself para maiwasan yung pagkainggit sa ibang tao. Alright? Okay, so super nice, super gandang message for you, Pisces. Tingnan natin yung energy nyo ngayong full moon. Shuffle ko to, guys. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sabay-sabay tayo, guys, magpayaman ngayon 2024. Mag-avail na kayo ng course, sobrang ganda niyan, mga kapiksi. And ngayong May, guys, mayroon tayong promo. Pwede kayong mamili kung gusto niyo ng 1 free pampaswerte subliminal o kaya naman 200 pesos na discount until May 30 yan, mga kapiksi. Kaya mag-avail na kayo. And meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If mayroon kayong mga specific na gusto niyong i-manifest, guys, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career, pwede kayong magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo, guys, ng email sa pinoypixitaro@gmail.com. So, Pisces, guys, kayo ay represent ng King of Cups. Ito yung ating moon energy. Mga kapiksi, this is both positive and negative. Papunta ito sa positive, guys, no? Kasi for some of you, meron kayong trust issue, guys, na nagkakaroon kayo ng trust issue, pag-aaway with your partner or specific person. Meron kayong mga emotional pain na pinagdadaanan, pero nandun na rin kayo sa proseso ng healing, mga kapiksi. Na, ibig sabihin nito, guys, nakaka-recover na kayo. And yung cause ng emotional pain nyo, mga kapiksi, is broken trust or trust issue with your partner or specific person. But sabi ko
ko nga guys, dahil nasa healing process na kayo, no, unti-unti nang matatapos itong emotional pain na to, guys, and parang feeling ko yung iba sa inyo magsisimula ulit ng mas malinaw, mas blessed na relationship, mga kapiksi. Alright? And not only that guys, pero ito, bukod dun sa relationship energy guys, nasa yung energy ng success at saka ng blessing. So ito, gustong-gusto natin itong lumalabas, especially pagdating sa kaperahan, which is, ayan nga, meron kayong mga good news na matatanggap sa about money guys. So, depende sa sitwasyon nyo. Let's say, for example, nag-a-apply kayo ng trabaho, pwede na kayo maka-receive ng positive feedback dun sa ina-applyan nyo. Kung meron kayong mga loan or utang na inaantay, hinihiram ng pera, ganyan. Let's say, for example, nag-bank loan kayo, nag-apply kayo ng loan sa bangko. So, one of these days, mga kapiksi, ma-approve yung mga loan nyo and makakatanggap kayo ng good news. Yung mga loan na yun, guys, parang feeling ko gagamitin nyo siyang simula para sa, ang tawag doon, good credit, no? Tama ba? Oo. Good credit na parang ginagamit mo yung utang para ipangpuhunan, tapos yung kikitain mo, ibabayad mo doon sa utang hanggang sa mapaikot mo ng mapaikot yung pera mo, mga kapiksi. So, magdadala ito ng more blessings and more success and tagumpay sa inyo. So, yan guys, i-mind nyo na yan sa comment section. Mind success, mind blessings, mind bagong simula, no, sa kaperahan. Nakikita natin na magiging maganda yung takbo niyan para sa inyo, mga kapiksi. Alright? So, what else? Tingnan pa natin. Yung iba sa inyo guys, parang feeling ko napagod kayo. Pwede kayo magpahinga, mga kapiksi. Meron kayong mga conflict. Parang napagod kayo sa paghahagilap, paghahanap, ganyan, ng solusyon dun sa mga problema nyo. You feel exhausted, mga kapiksi. So, ito yung best time para sa inyo na magpahinga, mag-recharge ng energy. Wag masyadong, kumbaga parang, ito na yung best time para alisin nyo muna sa isip nyo yung mga agam-agam nyo, yung mga bagay na nagpapaaligaga sa inyo, mga kapiksi. Okay? And labas-labas kayo. Yung iba sa inyo guys, pwedeng naging din to, no? Parang exhausted din kayo dun sa problema nyo sa relationship nyo. Pero sabi ko nga guys, yung problema sa relasyon, unti-unti na kayong nag-heal, no? So, malalampasan nyo rin yan guys. Pero, it's time to catch up. Lalo na kung nagkabati na kayo ng person nyo, mga kapiksi. Bigyan nyo ng pagkakataon na mapalapit ulit sila sa inyo. Kailangan kalimutan nyo yung past, no, circumstance para mawala yung trust issue, kasi hanggang nandun yung trust issue guys, hindi magiging ma-okay yung relationship nyo, kasi parang ano yan, bangungot, no, na lagi kayong gising sa gabi, parang palagi kayong natatakot kapag ganun. So, kailangan yung alisin sa isip nyo yung mga negative na nangyari sa inyo, and kailangan magkaroon ng forgiveness para maka-move on kayo. Okay? Alright. So, yung magagandang energy sa reading natin, guys, i-mind yan. Mind healing, mind recovery, mind blessings, mind success, yung mga approval ng mga loan, mga pera, ganyan. Mind good news yan. So, i-mind nyo yan lahat sa comment section para ma-align kayo dun sa energy ng reading, mga kapiksi. Okay? Ito yung ating mga pampaswerte subliminal, guys. Pakinggan nyo para maging makatulong sa inyo. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys, and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing, and see you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.